O idol, bibili ka ba ng bagong kotse? Small sedan? Pang-araw-araw mong gamit? Pangatid sundo mo ng iyong anak sa school? O di kaya papagamit mo kay misis sa kanyang trabaho? O ipapasok ninyo sa business? Gaya ng private taxis, Grab, Joyride o Endride. Pero kung ako sa inyo, wag muna. Alam nyo kung bakit? Marami kasi akong naririnig na negative patungkol dyan eh. Sabi nila masyado na silang marami. Pangalawa, mahirap ang booking. Pangatlo, mababa ang fare. Pang-apat, pinupush po ng government ang mga EVs. So meaning, ang mga commuters ay looking forward sa mga EVs. So mas pipiliin po nila sumakay doon for experience and cleaner environment. At baka mas mura pa ang fare. Sayang investment mo. 'Di ba? O what if kung ipasok ninyo sa mga car rentals? Pwede rin. Pero depende kung bibilin ninyo ng cash. At kung may alam po kayo sa business na yan. Pero kung ilo-loan po ninyo sa bangko at wala po kayong alam sa business na yan, mataas po ang risk. Baka malugi lang po kayo. O di kaya, baka makarna po ang inyong sasakyan. Sayang lang rin mga ka-idol. Pero kung pang araw-araw ninyong gamit, marami po kayong kotse na mapagpipilian dyan. Nandyan si Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Mirage G4, si MG 5 Core, at may bago ngayon ang Suzuki. Okay, ang Suzuki Desire na 2025 Suzuki Desire 1.2 liter dual BBT CVT mild hybrid. Di ba? Pogi niyan, idol. Compared dun sa luma, layo. Di ba? The reason why kung bakit hindi ito bumenta nung kapanahonan niya, it's because hindi po ma-appeal yung kanyang itsura. Pangalawa, maliit. Pangatlo, dikit po yung price doon sa mga kalaban niya. Pang-apat, maliit po yung kanyang trunk space, which is yung signature niya. Panglima is mababa po resale value. But with regards to performance, reviews, pagdating po sa kanyang fuel efficiency and power, okay naman siya. Durability, okay din po siya mga ka-idol. Actually, parang mabenta nga ito sa sa bandang India at Nepal Parang Toyota Vios nga ito doon Pero dito sa atin medyo underdog siya mga ka-idol. Pero let's see, right now, 'di ba? So dalawang variant po ang nilabas nila mga ka-idol. The one is the entry level, the 1.2 liter GL CVT, 920 po ang kanyang price. Yan po ang re-review natin ngayon. Second is the top of the line, the 1.2 liter GLX CVT, 998,000. At meron po kayong apat na kulay na pagpipilian. One is the Gallant Red Pearl, 2 is Arctic White Pearl, 3 is Splendid Silver, 4 is Magma Gray. Speaking of promo, meron din po itong promo mga ka-idol. So based on 20%, 58,000 ang kanyang down payment. All in. That include comprehensive insurance, good for 1 year, 3 years registration, chattel mortgage, at yung previous po ng dealership. Okay? 58,000 based on 20%. Tapos, 19,050 ang kanyang monthly for 5 years, subject for bank approval. Okay? So, let's begin dito sa kanyang front fascia. As you can see mga ka-idol, napaka-aggressive nito compared sa dati. Mas sportier po ito compared sa dati. Kumbaga, mas appealing ito mga ka-idol. And, syempre, di natin maiwasan na may mga konting verdict tayo na downside dito mga ka-idol. At yan ang pag-uusapan natin mamaya. Okay? Sa front po niya, makikita po ninyo na may maganda po siyang headlamps. Bi-beam po ito na halogen projector headlamps. Sayang lang mga ka-idol dahil hindi po ginawa itong LED. At wala din po itong DRL. Tapos, naka-bulb type naman yung kanyang side turn signal lamp. Yun nga lang, wala rin po siyang fog lamps. Okay, sana may fog lamps na rin mga ka-idol, At napaagwapo naman ang kanyang front grille. Tapos, naka-matte black finish po ito mga ka-idol. Then, dito naman tayo sa kanyang engine. Ang engine po niya is ang 1.2 liter na 3-cylinder 12-valve DOHC dual BBT. So parang BBTI po ito ng Toyota Vios.
Max power po nito is 81.58 PS at 5,700 RPM. While ang kanyang torque naman is 111.7 Newton meter at 4,300 RPM. And ito po ay 37 liters fuel tank capacity. Okay, front wheel drive ito mga ka-idol ha. Pagdating naman dito sa kanyang interior, okay, dito tayo sa may bandang driver side. Okay, yung door panel po nito ay naka all power, central door locks na po ito with remote keys. And then pagdating sa kanyang steering wheel, 3-spoke po ito na wrap with urethane leather. Electric power steering po ito with cruise control ha. And then hands-free yung kanyang phone control, tilt and adjust pero hindi po siya telescopic. Okay? So pagdating naman sa driver's display, naka-LCD po ito na tachometer display. Then yung kanyang infotainment naman is 7-inch touchscreen, audio infotainment with Bluetooth functions. Then naka 6 speakers na ito mga ka-idol. And then pagdating sa kanyang aircon, digital controls po ito. And then 5 seating capacity po ito na fabric seats, kulay beige ito mga ka-idol. And then both driver and passenger manual adjustments po ito mga ka-idol. Okay? Ito naman tayo sa kanyang dimensions. So check nyo mga ka-idol kung kakasya po sa inyong garahe. Pagdating po sa kanyang haba, okay, yung length po niya is 3,995 mm, while yung kanyang lapad or width 1,735 mm, yung height po niya is 1,525 mm. Wheelbase po nito idol ay nasa 2,450 mm. Ground clearance naman is nasa 145 mm. Turning radius po nito idol ay nasa 4.8 mm. Okay? Pagdating naman sa gulong, ang sukat po ng gulong nito ay nasa 165 by 80 R14. So steel rim po ito mga ka-idol na naka-hubcap. And then pagdating sa brakes, ventilated front disc brake, trailing drum naman po yung bandang likuran. Suspension, McPherson coil spring, yung front po niya, and then torsion beam coil spring naman yung bandang likuran. Okay, dito naman tayo sa bandang labas mga ka-idol. Sa roof, makikita po ninyo dito ang shark fin antenna. Sa bandang likuran, LED na rear third brake lights. Okay, yung side naman, power fold naman yung kanyang side mirrors with side turn signal lamp. Meron po kayo makikita ditong rear spoiler na ducktail rear spoiler. Then chrome accent na rear apron. LED with bulb type rear combination lamps, and then rear view camera, tapos reverse sensor. Okay. Pagdating naman sa kanyang trunk capacity, okay, ito po ay nasa 378 liters. Tapos meron po siyang donut type spare wheel. Okay, safety mga ka-idol. Well, actually, itong unit na ito ay nakafocus po sa safety. Okay? Hindi siya masyado into parang ano no, yung kung ano yung nakikita po natin sa labas, but more on safety po ang unit na ito. Kaya that's why ganun po siya kamahal. Kaya po naging mahal ang unit na ito because of hybrid po siya, CVT na, tapos dual BBT. Yun po yung ano, tapos equip pa ito ng mga safety features. Kaya ganun mga ka-idol. Pero when it regards to tech features, wala po siya nun mga ka-idol. Okay. Safety. Naka-ABS, EBD po ito, and then meron din po siyang ESP, stability control po yan mga ka-idol. Meron din po siyang hill hold assist, tapos brake assist, 6 airbags, immobilizer, and security alarm. Ayan po mga ka-idol. So, see, marami po siyang safety features mga ka-idol. Bukod pa doon sa engine, also yung safety features. So, ano ang verdict ko dito mga ka-idol? Para sa akin, siguro mas maganda kung ginawa na lang sana yung front na yung headlamps po niya ay ginawa pong LED plus DRL, tapos nilagyan po siya ng fog lamps, tapos naka mugs yung kanyang yung rims, no, naka mag wheels na, and ano pa ba,
siguro merong combination of parang leatherette and fabric yung kanyang upuan, or sabihin na natin, gawin na natin black interior mga ka-idol para mas mas appealing po siya, no. Yun lang naman ang verdict ko para doon. Pero kayo, depende po yan sa inyo mga ka-idol. But alam mo naman sa panahon po ngayon, price matters, technology matters mga ka-idol. Okay, so I hope nagustuhan po ninyo ang madalian po nating review para po sa 2025 Suzuki Desire 1.2 GL CVT. Thank you for watching dito kay The Carlon Expert.